Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking issue ngayon ay makikita sa mga awit. Kapitulo 52, versikulo 1 hanggang 2. Ang hatol at habag ng Diyos. O taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi, balak mo'y wasakin ang iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 52 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit. Sa talata 3, ito po ang nakasaad. Higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama, higit na nais mo'y kasinungalingan ka sa gawang tama. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi sa Amang lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin niyo mula sa libro ng Salmo chapter 52 verses 4 and 5. Taong sinungaling, ang gusto mo'y makapanakit ng iba sa pamamagitan ng iyong pananalita. Ngunit udurugin ka ng Diyos ng tuluyan. Dadakpin ka at kakalad ka rin palabas ng bahay. Bubunutin ka mula rito sa mundo ng mga buhay. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 52, verses 6 to 7. The righteous will see and fear. They will laugh at you, saying, Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. Amen. The word of the Lord. God bless. At ito po ang Psalms 52 verse 8 to 9. No? Sabi po dito, ngunit ako'y gaya ng lunti ang punong ulibo sa bahay ng Diyos. Ako'y tumitiwala sa kagandahang loob ng Diyos, magpakailanman at magpakailanman. Ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat ikaw ang gumawa nito. At ako'y maghihintay sa iyong pangalan sapagkat mabuti sa harap ng iyong mga banal. Amen. No? So dito matutunan po natin na yung tunay na lakas talaga pong ito po ay magmumula lamang sa Diyos. No? So, kung kaya dapat po tayong magtiwala. No? Sabi nga po dito ng Psalmist, ako'y gaya ng lunti ang punong olibo sa bahay ng Diyos. So dito yung tinutukoy dito na puno ng olibo. No? Ito po ay simbolo ng katatagan. No? At na katatagan at simbolo po ng mahabang buhay. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng kayamanan, ng kapangyarihan at katanuhan, ito po ay nagpapalakas sa tao. Hindi po ito, kundi yung pananatili sa presensya ng Diyos. Doon po nagmumula yung tunay na lakas at tibay at katatagan ng buhay ng tao. So, ibig sabihin, ang taong nananatili sa Diyos ay patuloy po itong lalago na kahit daanan po ito ng anumang mga pagsubok o anumang mga bagyo sa buhay. At dito sa pangalawa, makikita din po natin na talagang napakasarap na magtiwala sa kagandahang loob ng Diyos magpakailanman. So, dito makikita natin na yung sinasabi nga ng Biblia na yung awa ng Diyos ay laging bago sa umaga. So, dapat natin itong pasalamatan sapagkat yung Diyos hindi siya naglilista ng ating mga mali, bagkus laging bago yung kanyang pag-ibig sa bawat umaga, yung kanyang awa, yung kanyang grasya. So puri po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob sa atin para sa gawin ito. Muli po, God bless everyone.